Patapos na ang El Nino na nararanasan ng bansa ayon sa Pag-asa. Pero hanggang Hulyo pa raw mararanasan ang mga epekto nito gaya ng kakulangan ng ulan at matinding init ng panahon. Makibalita tayo kay Chona Carion. Naging masaya at makulay ang pagbubukas ng palarong pambansa sa Legazpi City sa Albay kahapon. Ang ilang atletang pumarada con todo costume pa. Pero dahil sa tindi ng init ng panahon, hinimatay ang ilang nanood sa parada, pati na ang ilang atleta. Nauna nang inireklamo ng ilang atleta ang kawalan ng supply ng tubig at kakulangan ng supply ng kuryente kung saan sila nananatili. Ayon sa mga otoridad, epekto raw ito ng matinding init ng panahon. Sa Ilocos Norte, mga natutuyong balo naman ang problema ng mga residente sa 4 na barangay sa bayan ng Vintar. Sa Cebu naman, wala ng tubig sa sedimentation basin ng Haklupan Dam sa Talisay City. Natuyo na kasi ang ilog na pinagkukunan ng tubig. Apektado tuloy ang supply ng tubig ng ilang barangay. Nagrarasyon na ng tubig ang Metropolitan Cebu Water District sa mga apektadong residente. Kahit sa Pagadian City, natutuyo na ang mga balon at bumababa na rin ang antas ng tubig sa mga ilog. Halos wala na ring tubig sa irrigation canal sa Mitsayap, Cotabato. Bukod sa mga natutuyong pananim, problema ng mga magsasaka ang mga nauuhaw nilang alagang hayop. Pero nitong weekend, tila bumuhos ang biyaya ng umulan sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao. Gaya sa Ipil, Zamboanga del Norte na mahigit 3 buwang hindi inulan. Kaya nang umulan kahapon, dali-daling nag-ipon ng tubig ang mga residente sa mga palanggana. Sa Metro Manila naman, tiniyak ng Manila Water na sapat ang supply nila ng tubig ngayong taon. Lumabas sa pagdinig ng Senado nitong Biyernes na may sapat namang pondo para sa paghahanda at sa pagtugon sa mga pangangailangan sa gitna ng epekto ng El Nino. Ayon sa National Economic and Development Authority na namumuno ng Task Force El Nino, ang problema lang ay ang mismong pamamahagi ng tulong. Perhaps there are areas that are not being reached by government interventions. The challenge is in making the distribution system much more efficient. Being geographically difficult or distant should not be a reason. Iginiit naman ng palasyo na ginawa ng gobyerno ang lahat para mapaghandaan ang El Nino at para maibsan ang epekto nito lalo na sa Mindanao. Ayon sa Pag-asa, pahina na ang El Nino at inaasahang matatapos na ito. Pero hanggang Hulyo, maaaring maranasan ang mga epekto nito gaya ng pagkatuyo ng mga sakahan. Ang nararanasang El Nino ngayon, kasing tindi raw ng pinakamalakas na El Niñong naranasan ng bansa noong 1997 hanggang 1998. Ang epekto ng El Nino sa atin ay may lag o delay. Mag-normalize yung daming ulan sa June, July. Yung mga lugar na nagkaranas ng drought o in general term, tagtuyot, ay maibsan. Chona Carion, Nagbabalita, Pilipinas.